Noong kami ng papa ko ay nag-harvest ng mustasa para sana gumawa ng kimchi, nag-iwan ako ng 5 halaman. Sabi ko, gusto ko silang padamihin pa at yun na nga ang ginawa ko. Kaya lang, hindi ito naging madali para sa mga halaman. Pagmasdan mong maigi kung paano tumamlay ang mga halaman na nasa gilid ko, nagtitiis sa init ng tanghali. Worst time para mag-replant. Pasensya na kayo mga plants. Masyadong pangkra kasi ang inyong hardinero at ora-orada kung umaksyon. Ngayon nakakatamad na silang ilipat sa lilim dahil madami at mabigat. Kaya binigyan ko na muna sila ng payong, halaman lang din. Halaman is always the solution. Para makatulong sa kanilang recovery, binawasan ko din ang dahon para mas konti lang ang kargo nila sa buhay. Grabe, lupay-pay sila ngayon. Kaya nilagyan ko ng money tree, baka katulad natin, ganahan sa money. Hindi, kailangan nila ng shade. Kasi maling oras ako nagtanim. Pero para sa tulad kong Pilipino na nasa tropical country, maya't maya na lang tumutulong ang langit. Umulan at... Pero pansin mo, gumagano na siya. Konti pa. Thank you sa ulan. Now they're happy. Naalala niyo yung itsura niya kanina? Okay na siya. Great. Kaya lang, kinabukasan. Morning, tumumba na naman. Stressful talaga para sa halaman ang transplanting. Nasa life support ang mga halaman na to at parte niyan ay magpaulan tayo artificially. Hindi sila ginaganahan sa money tree. Ganun talaga, hindi lahat nadadaan sa money. Dami kasi nila. Gusto ko sanang ilagay sa lilim kaso ang dami nila. Kaya nilagyan ko na lang ng puno. Translation, tinatamad lang talaga ako. At wala pa ako mahanap na lugar para sa kanila. I'm sure other gardeners can relate. Lagyan ko na rin ng rice hull. Mulching o ang pagtambak ng garden waste makakatulong din para hindi basta-basta mag-evaporate ang tubig na naidilig sa kanila. Trap ng moisture. At isa pang mataas na halaman. Ang shade. At 2 halaman lang ang binuhat ko, imbis na 8. Kung ayaw nila sa money, bigyan natin ng art. Tiniki, rubber tree. Bigyan ng isa pa, banana musa something. Mga ornamentals na kasi yan ni Charlene. Kaya nabubulol na ako sa mga pangalan. Goro naman shaded na yan. Nararamdaman kong bumubuti na ang pakiramdam nila. Kaya heto, ora-orada na naman ako sa paglipat ng kanilang location. Na-clear ko na ang isang area at doon ko na sila ipinwesto. Mainit lang ngayon kaya lupay-pay pa sila. Pero they're coming. Good job. A few days later, okay na sila. Okay na board. And a few weeks later, may nagsimula pang magbulaklak. At meron ng hiniwalay si Dad na nagbubulaklak na. Ito, tatanim natin. Kapag ang halaman ay nagbubulaklak na, parang Tinder nila yan. Naghahanap na sila ng kadate. Ready na silang mag-anak o mag-produce ng seeds. Nagpapasikat na yan kasi nga naghahanap na ng Tinder date. Attractive sa mga insekto, attractive din sa tao. Naghahanap ng magrereto o carrier ng pollen. At kakaiba ang mustasa. Akala ko parang lettuce na nasa bulaklak ang seeds. Pero iba ang paandar nito. Meron siyang pods. Parang munggo, parang sitaw. Parang ito pala yung mga seeds niya, wala sa bulaklak. Oh. Nakahanap na sila ng Tinder date at ito na ang mga bunga. Kaya after nito, hindi na siya single. Mamamatay na ang kanyang flower. Galit na yung mga buto sa loob. Kailangang hintayin muna mamatay ang huling bulaklak bago tayo mag-harvest ng buto. Bale, hihintayin daw na mamatay ang huling bulaklak. Oh, ito na loves. That's na mga flowers. Sabi, pwede na raw itong mga seeds. Check natin. Ayan na. Ayan na mga seeds. Ang liliit. Yan, seeds. Oh. Ayan, seeds. Seeds. Oh. Seeds. O, diba? Seeds. Look at that. Let's go.
Ngayon, pwede na tayo magtanim ng mas madami pang mustasa. Subukan natin kung gagana to. Pero if you know me enough, ayaw ko nang pinahihirapan sa pagbubutingting. Kaya rough method ang gagawin natin. Wawarlahin natin ang mga pods na ito by batch. Hindi mo ako mapapakunis. Isa-isa ng ganyang kaliliit, boy. Nababasag na siya, iniikot ko lang ng ganyan. Oh. Labas na yung mga seeds, oh. Who is inside Papa's house? Paco is back in Cebu already. But why is his house open? That's my house too. Sorry, tinuturuan ko lang ang pamangkin kong si Tantan ng correct property allocation. Anyway, winawarak ko na ang pads at tinambakan ng winarak din na tangkay na pinanggalingan nila. Mamaya, tabon ng lupa. Label, baka kasi isipin ni Dad basura. Pero kilala na yata nila ang napaka-neat and tidy na style ng kanilang anak. At matapos ang 1 linggo, from life support to delivery room. And Mustasa is alive. Kita niyo yan? Yan. Kita niyo yan? Yan. Cutie cute. Cutie cute. Na-appreciate niyo ba kung gaano kaliit yan? Ayan oh, daliri ko. Mustasa online. Pero pag lumaki ang mga yan, hindi sila magkakasya sa isang maliit na paso. Wait lang natin sila magbinata, tapos boom, ayan na. Itanim na natin sa lupa mismo. In the real world. Buncalations. Mulching ulit ng rice hull, hindi ito required, pero alam ko mas komportable sila kapag minamulch. At lalong hindi required ang fertilizer o weed killers. No. At mula sa ganyan, boom, heto na sila, out in the open, kung saan lumalakas ang kanilang katawan dahil sa pagaspas ng hangin. Training yan. Malapit na magkaroon ng bagong batch ng kimchi, si Dad, o sinigang salmon sa miso ni Mama Karen. Lumipas pa ang mga linggo at heto na sila, which I'm happy to see considering na nagsimula tayong nagliligtas ng kanilang magulang. Meron pang ilalaki ang mga to, kaya di ko na ma-harvest dahil papunta pa kami ng Cebu. Iwan ko na dito sa mga taga dito. Pero this is how, from Mindanao, palakihin ang mustard greens.